Ikaw ba'y sinaktan na, niloko na, at naiwan na? Paano kung ginawa sa'yo ang lahat ng bagay na yan? Niloko, sinaktan, iniwan. Pero pagkatapos ng lahat, ikaw ay binalikan. Babalik ka ba? Makikipag-ayos ka ba? Magiging kayo ba ulit? Gaganti ka ba? Ano ba nga ba ang dapat gawin kapag ikaw ay sinaktan na ng isang tao tapos muli kang binalikan dahil ikaw daw ang totoong mahal? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo si Mama Mia and panibagong kwento ang pagsasaluhan natin for today's video. Oo, panibagong kwento ito. More than 1 week na tayong hindi nagre-replay. Sana atin yang mapanindigan. Huwag na nating patagalin pa. Eto na po ang ating kwento. Ang storya dito lamang sa Dear Mama Mia. Bakit nga ba may mga taong hindi marunong makontento sa kung ano ang binigay sa kanila? Bakit kailangang gusto natin lagi ng sobra? Tapos, kapag meron tayong iniwan o sinaktan, huli na kapag ating napag-alaman na sila pala ang tunay nating kailangan. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dayan. Hindi ako iniwan. Pinalitan ako. Magkaiba yun. Kasi kapag iniwan ka, may pagitan. May panahon para magluksa, magtanong, at maghilom. Pero kapag pinalitan ka, parang may sumingit sa buhay mo na hindi ka man lang pinayagang magpaalam. Hindi ka man lang pinayagang magluksa sa damdaming nawala. Mama Mia, 11 taon kaming nagsama ng mister ko. 11 taon akong naniwalang sapat na ang pagmamahal para maging matatag at tumagal ang pagsasama ng isang pamilya. Hanggang isang hapon, habang ako ay nasa trabaho, may nag-message sa akin sa Facebook Messenger ko. Hindi ko siya kilala. Nung tignan ko ang kanyang profile, walang picture iyon. Puro mga quotes lang. Puro mga shared post lang. Kaya akala ko scam yun, Mama Mia. Hindi ko binuksan. Sabi ko sa sarili ko, baka mabiktima ako. Kaya lang, hindi po ako mapakali. Parang may kung ano sa mensaheng iyon. Hanggang sasabi ko sa sarili ko, pwede ko naman sigurong buksan. Basta, wag ko lang i-click kung ano man ang nandoon, 'di ba? Kaya binuksan ko din sa wakas. Isang larawan ang bumungad sa akin. Selfie ng asawa ko kasama ang isang babae. Nasa ibabaw sila ng kama. Hubad ang balikat ng babae. At ang nakatakip lamang sa kanyang katawan ay tila isang kumot. Nakangiti pa ang asawa ko, Mama Mia. Yung ngiti na akala ko ay para lamang sa akin. Tapos may kasunod ang picture na yon. Isang mensahe. I think you deserve to know. Alam mo ba kung anong gulat ko nung makita ko yun, Mama Mia? Sa sobrang gulat ko, hindi ako sumagot sa mensaheng yun. Ni hindi ako makaiyak.
hindi rin ako nagwala. Natulala lamang ako sa office chair ko habang paulit-ulit kong tinitingnan ang litrato. Kinukurot-kurot ng pasimple ang aking sarili dahil hindi ako makapaniwalang totoo yun. Siguro ilang minuto ang lumipas bago ako nag-zoom in, zoom out doon sa picture na yun. Hanggang sa napansin kong tila pamilyar sa akin ang babaeng yon. May nunal sa may collarbone niya. Yung maliit na peklat sa kanyang baba. Doon ako nanlamig, Mama Mia. Kasi kahit hindi klaro yung itsura ng babae sa selfie na yon dahil ang asawa ko lang ang klarong-klaro dun sa picture, ay biglang may pumasok na pangalan at mukha sa aking isipan. Yung peklat na yon, yung nunal na yon, kilala ko siya. Pero imposible. Imposibleng magawa niya yun sa akin. Kaya lang alam kong siya yun at walang iba. Si Trina, Mama Mia. Pinsan kong buo. Lumaki pa kaming magkasama. 1 taon ang pagitan ng aming edad pero magka-birthday po kaming dalawa, Mama Mia. Namatay ng maaga ang mga magulang ko, kaya sa kanila ako nakatira. Mga magulang niya ang kumupkup sa akin. Alam mo ba, Mama Mia, lumaki kaming close sa isa't isa. Halos magkapatid o higit pa sa magkapatid ang turingan namin. Siya pa nga nagdala ng belo ko sa kasal ko At siya rin pala ang babaeng papalit sa akin bilang asawa ng aking mister. Hindi ko kinumpronta agad yung aking asawa. Gusto kong makita kung hanggang saan sila aabot. Kung aakalain nilang bulag at tanga ako sa katotohanan. Hanggang saan ba sila aabot kung aakalain nilang walang nakakaalam sa kanilang sekreto at walang pipigil sa kanila. That night, umuwi ang asawa ko sa bahay na para bang walang nangyari, na para bang walang ginawang masama. Ganun ba ang mga cheater, Mama Mia? Wala silang konsensya? O baka marunong lang silang umarte, kaya hindi natin nakikita ang konsensya sa kanilang mukha? May dala pa talaga siyang lechon manok nung umuwi siya ng bahay. Mahal, favorite mo, sabi niya. Mama Mia, grabing lakas ang kinailangan ko para lang ngumiti sa kanya. Para lang wag niyang mahalatang may alam ako na nasasaktan ako. Kumain ako nung dala niyang lechon manok. Nakipagkwentuhan pa nga ako sa kanya Nag-share ng kung anong kunwari nangyari sa office. Habang nagsasalita siya, habang nag-share siya sa akin ng araw niya raw. Sa isip ko, Mama Mia, hindi mawala-wala ang larawang aking nakita. Natila ba dahil sa larawang iyon, alam ko na ang lahat ng nangyari. Pagkatapos naming magkwentuhan, ay tinulungan pa niya akong magligpit ng aming mga pinagkainan. Pagkatapos, nagpaalam siya sa akin na maliligo raw. Habang naliligo siya, kinuha ko yung cellphone niya. Hindi ko kailangang manghula. At hindi ko rin kailangang hulaan kung ano ang passcode ng kanyang cellphone. Alam ko yun, Mama Mia
Kasi dati pa naman, kahit mag-boyfriend at girlfriend pa lamang kami, alam naming dalawang password ng isa't isa sa lahat ng aming mga gamit. Pero never kaming nakialam sa cellphone ng bawat isa. Ganun kami kamay tiwala. Or should I say, ganun ako katiwala sa kanya. At ganun din ata siya kakampanteng hindi ko kailanman titignan yung cellphone niya. Pag-open ko dun sa mga messages, sa text messages ay wala. Dun din sa kanyang messenger, wala din Mama Mia. Pero alam ko, hindi ko kailangang manghula. Tiningnan ko sa archive album niya. At nakita ko nga doon. Naka-archive ang conversations nilang dalawa. Parang hindi man lang tinago ng maayos eh. Ganon siya kakampante na wala akong pakialam. Ganon siya kakampante na kailanman hindi ko maiisip buksan ang kanyang telepono. Mama Mia, nung binuksan ko, dun ko nabasa ang mga bagay na mas masakit pa kaysa sa nakita kong letratong pinadala sa akin ng isang estranghero. Mas masarap ka kaysa sa asawa ko. Hindi ko na siya mahal eh. Naawa na lang ako sa kanya. Konting ipon pa, iiwanan ko na siya. Magsasama na tayong dalawa. Doon ako unang napaupo sa sahig. Tila doon lang nag-sink in sa akin ang lahat ng mga nalaman ko. Hindi dahil sa nahuli ko siya, kundi dahil napagtanto ako, Mama Mia. Habang buong buo kong minahal ang pamilya ko, may binubuo na pala siyang bago. Habang kasama pa niya ako, habang katabi niya ako sa kama, may iniisip at minamahal pala siyang iba. Ang sakit. Sobrang sakit, Mama Mia. At alam mo ba, hindi po ako yung outspoken na babae. Hindi po ako ang klase ng asawa na nang-e-eskandalo ng mga kabit ng asawa nila. Hindi po ako palaban, Mama Mia. Tahimik lamang po ako. Mapagtiis. Siguro nga, matatawag niyo rin akong duwag eh. Pero nung gabing iyon, parang nagbago ako. Parang may namatay sa loob ko at may ipinanganak na bago. Pero pinanindigan ko pa rin yung pagiging ako. Hindi ako umalis, hindi ako nag-eskandalo. Alam mo ba kung anong ginawa ko, Mama Mia? Ewan ko kung mag-a-agree kayo sa akin, pero sa halip na gawin ko yon, sa halip na magwala, mag-eskandalo, magalit, ay mas lalo lang akong naging mabait. Mas naging maalaga ako sa kanya. Mas naging present. Kasi gusto kong makalimutan, Mama Mia, ang mga nakita ko eh. Kasi gusto kong isipin na wala akong pagkukulang. Na hindi ako ang may mali, kaya niya ginawa sa akin yon. Gusto kong maging kampante na naging mabuti akong asawa. Na naging mabait ako. Na siya lang itong hindi na kontento. Pero Mama Mia, kapag ginawa mo pala yun, yung puso mo pala hinding-hindi na babalik sa dati. Kahit na magbaging mabait ka, wala na. Paulit-ulit, walang minuto ni segundo
na lumilipas nagising ako na hindi ko naiisip yung mga nabasa ko, yung mga nakita ko. Hanggang sa isang plano ang nabuo sa utak ko. Gusto ko siyang maging komportable. Gusto ko siyang mas lalong maging kampante na wala akong alam. Para hindi niya mapansin na unti-unti ko nang binabaklas ang itinatayo niyang mundo. Sinimulan ko sa pera. Mama Mia, ako po ang humahawak ng savings naming dalawa. Sure, siguro may ipon nga siya, 'di ba? Nang kanya lang kasi nga sabi niya dun sa chat niya sa magaling kong pinsan, konting ipon na lang daw at iiwanan niya ako at magsasama na sila. Pero yung savings para sa amin, ako ang humahawak ng passbook nun. Ako din ang nagbabayad ng insurance naming dalawa. Ako ang nagmamanage ng small trucking business namin. At alam mo ba kung anong ginawa ko? Tahimik kong inilipat ang lahat ng yun sa akin. Yung savings namin, unti-unti kong wini-withdraw at inilipat iyon sa sarili kong savings na wala siyang access. Yung sa trucking business namin, dahil wala siyang pakialam doon, dahil lahat ng papers doon, ako ang may hawak. Unti-unti ko yung inililipat sa pangalan ko. Legal, maingat. Sinigurado kong walang butas. Eto ata ang advantage, Mama Mia, kapag ikaw ay hindi iskandalosang babae. Kapag ikaw ay mapagtiis. Kasi kahit anong sakit na ang nararamdaman mo, kahit anong inis na ang nasa puso mo, nagagawa mo pa rin mag-isip ng matino. Nagagawa mo pa rin na kumilos ng naaayon sa plano mo. Habang sila busy sa pagmomotel, busy sa pagpapakasasa sa katawan ng isa't isa, busy sa landian at mga sweet messages, ako naman, busy sa pagkuha ng lahat ng meron siya. Busy sa paniniguradong hindi ako maiiwang nakanganga. Hindi ko lang naman ito ginagawa dahil gusto kong gumanti sa kanya, Mama Mia eh. Ginagawa ko to para siguraduhin kapag umalis ako, wala na akong babalikan sa kanya. O kung mauna man siyang umalis, hindi ako maiiwang zero. Hindi ako maiiwang umiiyak lang sa tabi. Sa totoo lang, deep inside, laking pasasalamat ko dun sa taong nagbigay ng tips sa akin kahit hindi ko siya kilala. Dun sa nagpadala sa akin ng larawan. Pero hindi po madali. Hindi madaling magpanggap. Magkunwaring wala kang alam. Magkunwaring ayos ka lang at ayos pa rin ang pagsasama ninyong dalawa. Isang buwan ko yung ginawa at napakibigat noon sa dibdib. Isang buwan akong nagkukunwari. Isang buwan akong nakangiti sa harap nila. Hanggang sa bigla silang nagkamali, Mama Mia. Birthday noon ng tita ko, ng mama ni Trina. Buong angkan namin ay invited. Siya nga pala, Mama Mia, sina Trina po, may kaya po sila sa buhay. Well off po ang mga magulang niya. Kaya nga, sila ang umampun sa akin nung mamatay ang mga magulang ko eh. Both sides, sa side ng mommy ni Trina, which is kapatid ng mama ko, at sa side din ng daddy niya, lahat nandun. Kasi napakalaki nun na celebration. 70th birthday kasi ng tita ko. Pumunta kaming lahat, syempre kasama din ang asawa ko.
Nandun din syempre si Tina kasi nanay niya yung nag-birthday. First time ko siyang makaharap ulit, Mama Mia. Matapos kong malaman ng totoo. Matapos kong mapagtantong niloloko nila ako. Lumapit siya sa akin, nakangiti na para bang napaka-loyal niya. Yumakap pa siya at bumeso. Miss na kita ate, kumusta ka na? Naamoy ko yung pabango niya. Pareho nang naaamoy ko minsan sa polo ng asawa ko. Na-miss daw niya ako. Ang kapal ng mukha niyang tawagin pa akong ate. Tinuturing niya pa pala akong pinsan. Doon ay muntik ko na siyang sampalin. Muntik ko na siyang sabunutan dahil rumaragasa na noon ang galit sa dibdib ko. Pero, ang ginawa ko, Mama Mia, kinurot ko na lang ang sarili ko para ibalik ako sa realidad. Para ibalik ako sa plano ko. Ngumiti lang ako sa kanya. Yung ngiting mas matamis pa kaysa sa mga ngiting ibinigay ko na sa kanya dati. Hanggang sa nag-umpisa na ang party, ang program. Sa kalagitnaan ng program, doon ay naganap yung dinner. Habang kumakain, napansin kong hawak ng asawa ko yung cellphone niya sa ilalim ng mesa. Na para bang may lihim siyang ka-text o ka-chat na ayaw niyang makita ko. Mama Mia, tinitignan ko sila sa peripheral view ko. At nakita akong nagkakatinginan silang dalawa. Ngumingiti. Hawak-hawak din noon ni Trina yung cellphone niya. Kaya halatang nagkakaroon sila ng exchange of messages. Akala nila walang nakakapansin. Akala nila walang nakakakita sa milagrong kanilang ginagawa. Pero ako, lihim kong pinapanood ang bawat galaw nila. At doon ko na-finalize ang desisyon ko, Mama Mia. Hindi ko to gagawin dahil gusto ko silang sirain kasi galit ako. Gagawin ko to dahil gusto kong mabunyag ang tinatago nilang sikreto. Gusto kong malaman ng iba kung anong klase ang kanilang mga pagkatao. At gusto ko yung gawin sa paraang kailanman ay hindi nila makakalimutan hanggat sila ay nabubuhay. Mama Mia, habang nagaganap yung party, nung mga kamag-anak at mga kaibigan na ng tita ko ang nagsispeech para sa kanya, ay biglang umalis sa tabi ko ang asawa ko. Iginala ko ang paningin ko sa paligid at hindi ko rin nakita itong si Trina. Kaya alam ko, lihim silang nagtagpong dalawa. Sige lang, go lang, ayos lang. Namnamin niyo ang lahat. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ilang linggo matapos ang birthday ng tita ko, dumating na rin ang pagkakataon ko, Mama Mia. Ang araw na sigurado akong hindi sila makakatakas pa. 12th anniversary namin yon ng asawa ko. 12 taon na kaming mag-asawa. 12 taon na. Mula nung nagsumpaan kami sa harap ng simbahan na lagi naming pangangalagaan ng isa't isa. Laging mamahalin, rerespetuhin. Bago ang araw na yun, ay nagsabi muna ako sa asawa ko, Mahal, malapit na yung anniversary natin. Gusto ko sana na maghanda dito sa bahay.
Nagulat siya sa tinuran ko, Mama Mia. Talaga? Oo eh. Sige, ayos yan. Iimbitahin ko lahat ha. Lahat? Oo, mga kamag-anak ko, kamag-anak mo, lahat. At magluluto din ako ng mga specialty ko nun. Pero mahal, pwede ka namang magpa-cater. Oo, magpa-cater ako pero magluluto din ako ng mga specialty ko. Yung paborito mo, paborito ng mga bata, at paborito din ng mga tiyahin at tiyuhin ko. Sige, ikaw bahala. Hanggang sa dumating na ang araw ng anibersaryo namin. Simpleng handaan lang naman, dinner lang sa bahay. Paborito lahat ng asawa ko at ni Trina yung inihanda ko at pinakater ko. May wine pa, Mama Mia. Kung tutuusin, tila romantic ano? Tila pagpapahayag ng damdamin namin sa isa't isa. Sa totoo lang, lahat ng taong nandun, mga kamag-anak namin, mga kaibigan, lahat na nandun, sinasabing larawan po kami ng perfect couple. Hindi nila alam na yung perpekto sa kanilang paningin ay unti-unti na palang nabubulok sa loob. Pagkatapos kumain ay kinuha ko yung mic. Mahal, anniversary natin ngayon. For a change, ako naman ang may regalo sa'yo. Sabi ko. May binigay ako sa kanyang brown envelope, Mama Mia. Ano to? Love letter ba to? Ngumiti siya nung kinuhanan niya mula sa akin yung envelope. Ngumiti ako. Buksan mo, mahal. Paminsan-minsan lang akong nagre-regalo eh. Para naman makita nilang lahat yung regalo ko sa'yo. Binuksan niya yun, Mama Mia, habang nakaantabay ang lahat. Yung iba pa nga, naglabas pa ng cellphone eh, para i-video kung anong magiging reaksyon niya dun sa regalo ko. Hanggang sa unti-unting nawala ang ngiti niya habang nakita niya ang mga laman nung isang brown envelope na yun. Hindi love letters ang laman, kundi mga ebidensya ko sa ginawa niyang panluloko sa akin. Mga printed screenshots ng conversations nilang dalawa. Yung picture na pinadala sa akin nung unknown sender. Mga resibo ng motel, hotel, mga bank transfers mula sa kanyang account papunta dun sa account ni Trina. Siyempre, mga bank transfers din mula sa joint account namin papunta dun sa solo ko lang na account. Pati na rin ang deed of transfer ng business namin na nakapangalan na sa akin ng lahat. Namutla siya, Mama Mia. Hindi siya makapagsalita. At bago pa siya makahingi ng paliwanag ay tinawag ko na si Trina. My dear cousin, come here. Akyat ka dito sa taas. Mukhang nakahalata na si Trina. Aalis na sana siya, kaya ko nga siya tinawag agad. Lumingon sa kanya lahat ng tao. Parang nagtataka. Parang hindi makapaniwala. Ha, anong kinalaman ko dyan, ate? Halika, parte ka ng surprise ko na to. Halika. Mara, hindi na ako mapagod pang magkwento sa kanilang lahat. Umakyat sa munting stage itong si Trina kung saan nandun kami ng asawa ko. Mama Mia, hindi pa rin
Makagalaw noon ang asawa ko na parang hindi pa siya makapaniwala sa mga nangyayari. Everyone, ayoko nang ulitin yung kwento. Kayo nang magkwento sa iba ha. Basta ang buod ng kwentong to, si Trina at si Lito, may relasyon silang dalawa. Gulat na gulat ang lahat. Biglang sumigaw ang tita ko na nanay ni Trina. Trina, totoo ba to? Hinablot niya yung envelope na hawak-hawak ng asawa ko. At doon nila nakita ang lahat, Mama Mia. Nagkagulo. Yung iba nagchichismisan. Yung mga magulang ng asawa ko, hinampas-hampas ang asawa ko. Yung mga magulang naman ni Trina ay hinablot siya. Ako naman, lumayo doon. Naglakad. Ang mga anak ko nung mga panahon na yon ay pinapunta ko muna sa bahay ng best friend ko. Kung nasaan, nandun din ang mga kalaro nilang mga anak din ng best friend ko. Habang nagkakagulo sila, naglakad ako papasok ng kwarto. Unti-unti kong iniimpake ang mga gamit ng asawa ko. At dun na natapos ang pagiging biktima ko, Mama Mia. Dun nagsimula ang pagbawi ko sa sarili ko. Kasi, dapat lang naman siguro dapat lang naman sigurong bawiin ko ang sarili ko mula sa mga taong nanakit sa akin. Akala nila yun na ang pinakamasakit na kaya kong gawin. Akala nila, screenshots at pera lang ang habol ko. Hindi nila alam, Mama Mia. May mas mabigat pa akong kayang gawin. Pagbalik ko sa sala, umiiyak na dun si Trina. Umiiyak na rin ang kanyang nanay, pati na rin ang nanay ng asawa ko. Ako naman, hila-hila ako ang mga maletang pinaglagyan ko ng mga gamit ni Lito. Nung narinig nila ang tunog ng maleta sa sahig, ay natahimik silang lahat. Parehong namumutla si Trina, pati na rin ang asawa kong magaling. Parehong nanginginig. Kinuha mo ang lahat? Mahinang tanong ng asawa ko. Tumango ako. Legal na paraan yan. Malinis. Pinirmahan mo lahat hindi mo man lang binasa. Kasi, nasanay kang ako ang umaayos ng lahat, 'di ba? Nasanay kang ako ang umaasikaso sa lahat ng tungkol sa negosyo natin. Kung tutuusin nga Lito, akin nga siguro lahat ng yun Kasi wala ka namang ambag doon, kundi pera mo lang. Dahil ang ginawa mo, magpakasasa lang, magpakasarap. Kapag may problema yung tracking, ako naman ang humaharap, 'di ba? Hindi siya sumagot kasi alam niyang totoo. Mama Mia, matagal na akong nagpapapirma ng mga documents sa kanya. Siguro akala niya, katulad lang yun ng mga dating documents na pinapipirmahan ko. Ang hindi niya alam, exit plan ko yun. Paninigurado na hindi kami magiging zero ng mga bata, na hindi magiging kawawa ang mga anak ko pati na rin ako. In fairness sa inyong dalawa, nung nag-dig up ako sa relasyon ninyo, ang tagal nyo na palang dalawa. Alam nyo, sa totoo lang, ang tagal kong tiniis ang sakit na nararamdaman ko. Mama Mia, hanggang sa may kinuha ulit ako.
Si Trina ang pinagbigyan ko nun. Binuksan niya. Pagbukas niya ay nakita ko kung paano nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Ang nakalagay doon, medical result, positive pregnancy test at ultrasound photo. Maging yan, alam ko. Nagulat sila, Mama Mia. At lalong nagtaka ang mukha ng mga taong nandoon. Ama ni Trina ang naglakas loob magtanong sa akin. Ano to, Dayan? Uncle, yang anak mo, alam mo bang buntis yan? Ano? Oo, 3 months pregnant na yan eh. Buntis ka? Yumuko si Trina at umiyak. Doon ay nasuntok na ng uncle ko ang asawa ko. Ang kapal ng mukha mo! Bakit mo binuntis ang pinsan ng asawa mo? Nagkakagulo na naman sila. Teka nga. Pwede ba kung maging magulo lang kayong lahat? Pwede bang umalis na kayo? And Trina, don't think na wala akong ebidensya niyan. Lahat ng binigay ko sa inyo may kopya ko. At yung batang yan ang magpapakulong sa'yo ng tuluyan, Lito. Pasalamat nga kayo. Mga kamag-anak lang inimbitahan ko dito. Wala mga kaibigan. Pag nagkataon, siguradong magiging trending kayo sa social media. Pero hindi na yun importante sa akin, Lito. Ang gusto ko, mawala ka na sa buhay ko at sa buhay ng mga anak mo. Pero Dayan, mga anak ko sila. At akin tong kumpanya. Sige. Bumawi ka. Sige, magdemanda ka. Magdemandahan tayong dalawa. Alam mong lahat ng yan nakuha ko ng legal. At alam mong, dyan sa pinagbubuntis ni Trina ngayon, at sa lahat ng ebidensyang hawak ko, madali lang kitang maipapakulong. Pero hindi naman ako ganun kasama, Lito eh. May iniwan pa rin naman ako sa'yo. Yung savings mo, nasabi mo 'di ba? Konting ipon na lang at magsasama na kayong dalawa ni Trina. Pwede na kayong magsama sa impyerno. Tsaka ko halos ihagis sa kanyang mga maleta niya. Mama Mia, halos magmakaawa sa harap ko ang asawa ko noon. Gusto nilang pagbigyan ko sila. Si Trina naman, umiiyak nang tinatawag akong ate. Ang kaniyang ama ay muntik pang atakihin sa mismong pamamahay ko. Buti na lang at hindi natuloy ang pag-atake niya. Kaya ayun, pinalabas ko silang lahat at pinaalis. Ayaw umalis ni Lito. Nasa labas pa siya ng gate. Alam mo bang pinagdasal ko talagang umulan at kumulog at kumidlat? Nang sa ganun makidlatan siya sa labas. Pero may sa demonyo ata itong si Lito eh. Hindi pinakinggan ng langit ang dasal ko. Walang ni isang patak ng ulan. Ang tumulo mula sa langit. Kaya ang ginawa ko, Mama Mia, tinawagan ko na lang yung security guard ng village. Sinabi ko, paalisin na si Lito. Ayaw pa rin niyang umalis. Nagmatigas pa rin. Kaya sabi ko sa kanya, kung hindi ka aalis, mapipilitan akong ipapulis kita. Hindi ko alam, Mama Mia, kung iskandalo bang tawag sa ginawa ko. Hindi ko alam kung pagiging palingkera ba ang tawag sa ginawa kong pagganti sa kanila.
Ang boses ko nung mga panahon na yon ay kalmadong kalmado, ni hindi ako umiyak. Silang dalawa lang ang umiiyak. Silang dalawa lang ang nagmamakaawa. Yung iba, nagsisigawan. Alam kong walang ibang pinagchichismisan yung angkan namin ni Trina kundi kaming dalawa at sila din ang asawa ko. Alam ko, Mama Mia. Alam kong marami ang magsasabing hindi naman pala sila perpekto. Meron naman pala silang mga itinatagong baho. Sa totoo lang, isa po yun sa mga nagbigay sa akin ng agam-agam dati kung itutuloy ko ba ang plano ko. Alam ko kasing mahuhusgahan ako, Mama Mia. Alam ko kasing pati ako ay pag-uusapan. At hindi ko maialis na merong mga taong sa asawa pa rin isisisi ang pangangaliwa ng kanilang mga mister. Mama Mia, makalipas ang ilang araw, hindi nagparamdam sa akin si Lito pati na rin si Trina. Kaya akala ko tapos na. Pero hindi pa pala. Isang linggo lang ang lumipas. Nagulat ako nung naabutan ko sa bahay si Lito. Nakapasok siya sa gate pero hindi siya nakapasok sa loob ng bahay dahil pinaiba ko ang lock noon. Ang gate lang ang hindi ko pinaiba. Nung nagkaharap kaming dalawa, ay dun siya lumuhod sa harapan ko. Hindi ko inaasahan yun. Sa 12 taon naming pagsasama bilang mag-asawa at 3 taong pagsasama bilang mag-boyfriend at girlfriend, hindi ko siya nakitang ganon. Please, Dayan. Mahal, patawarin mo ako. Natukso lang ako ng pinsan mo. Huwag mo naman akong iwan. Hindi ako umimik. Hindi dahil naaawa ako, kundi dahil wala na akong nararamdaman. Isa pa, Mama Mia, kinu-question ko ang sarili ko. Eto ba talaga yung lalaking minahal ko? Paano ko nagawang mahalin ng isang katulad ni Lito? Isang taong halos walang paninindigan. Isang taong makapalang mukha. Isang taong inuuna ang sarili. Hindi man lang inisip maging ang mga anak naming dalawa. Mahal, hindi ko alam kung paano nangyari ito eh. Hindi ko sinasadya. Naakit lang ako ni Trina. Doon ako napatawa. Mapait na tawa. Naakit? 12 taon tayong mag-asawa, Lito. Kung tunay ngang minahal mo ko, sa loob ng 12 taon na yon, basta-basta ka lang kaya maaakit ng iba? Unfair naman siguro, Lito, kung isisi mo lang kay Trina ang lahat ng pagkakamali ninyo. I'm sure naman, nag-enjoy ka habang nagpapakasasa kayong dalawa sa isa't isa, 'di ba? Hindi siya makatingin, Mama Mia. Patuloy siyang umiiyak, humihingi ng tawad. Pero ngayon, hindi na ako natitinag. Totoo pala, na kapag sinaktan ka ng sobra, nakakawala yun ng pagmamahal. Alam mo, Lito, kung anong pinakamasakit na ginawa mo? Hindi yung niloko mo ko eh. Hindi yung si Trina pa ang pinatulan mo na pinsan ko. Alam mo ba kung anong pinakamasakit? Yung habang ginagawa mo ang lahat ng bagay na yon, habang nakikipagsiping ka sa kanya, habang sinasabi mo sa kanyang mahal mo siya, habang dumidikit sa balat mo yung amoy niya, umuuwi ka sa akin na parang walang nangyari. Umuuwi ka sa akin na para bang uliran kang asawa at ama.
Hindi ko alam kung apektado ba talaga siya sa mga sinabi ko o nagdadrama lang siya para patawarin ko. Pero napahagulgol siya ng sobra, Mama Mia. Sobra-sobra ang paghagulgol niya. Pwede bang pumasok ako sa loob? Sabi niya. At bakit? Patuloy mong babastusin ang tahanang binuo natin? O baka naman pati sa bahay na to may nangyari na rin sa inyong dalawa ni Trina? Tumahimik siya. Alam ko, Mama Mia. Alam ko na oo ang sagot sa tanong ko na yon. Kaya doon ay nandiri ako. Naisip ko, sa kama kaya naming mag-asawa? Baka naman sa kwarto ng mga anak ko. Kaya isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Tinawag ko yung mga guard sa village at pinaalis ko siya. Pagkatapos noon ay inimpake ko lahat ng mga gamit ko pati na rin ang mga gamit ng mga bata. Mga damit lang, mga importanteng gamit. Mga kobre kama, mga kumot, mga comforter. Wala akong dinala. Kasi kapag nakikita ko ang mga yon, hindi ko mapigilang isipin na baka ang mga yon ginamit nila sa kababuyan nilang dalawa. Tinawagan ko ang kaibigan ko na nasa real estate. Sinabi kong up for assume yung bahay namin. Assume, Mama Mia, kasi hindi pa po yun tapos bayaran sa bangko. Lumipat kami. Kumuha ako ng isang maliit na apartment. Malayo sa lugar na pinanggalingan namin ng mga bata. Tahimik doon. Malinis. Walang ala-ala niya o ala-ala nilang dalawa ni Trina. Mama, hindi na ba tayo babalik dun sa dati nating bahay? Tanong ng bunso kong anak. Hindi na, anak. Masyadong maraming masakit na alaala yung bahay na yon. Mama, totoo po ba sinabi sa amin ni tita na hiwalay na raw kayo ni Papa? Bakit po? Tanong naman ng panganay ko. Alam mo ba, Mama Mia, yun ang isa sa mga pinakamahihirap na tanong na natanggap ko sa buong proseso na ginawa ko sa paghihiwalay naming dalawa ni Lito. Yung tanong mula sa mga inosenteng bata. Mga batang nadamay sa kawalang hiyaan ng ama nila. Hindi ko naman sinisiraan si Lito, pero hindi rin ako magsisinungaling sa mga anak ko. Hindi ko siya poprotektahan sa mata ng mga anak ko. Kaya sinabi ko sa kanila ang totoo. Sinabi ko sa kanila na may relasyon ang tatay nila at ang tiyahin nilang si Trina. Hindi na ba tayo mahal ni Papa, Mama? Siguro ako, anak, hindi na talaga niya mahal. Kasi nagawa niya akong lokohin eh. Pero kayo, mga anak niya kayo. Kaya siguradong may pagmamahal pa rin sa inyo ang papa ninyo. Hindi, Mama. Alam kong hindi na rin kami mahal ni Papa. Kasi kung mahal niya kami, dapat hindi niya ginawa yun eh. Sabi ng panganay ko. Nakita ko ang galit sa kaniyang mga mata. Doon, Mama Mia, ay natanong ko ang sarili ko kung tama nga ba ang ginawa kong pagsabi sa kanila sa katotohanan. Mga anak, pasensya na kayo kung nadadamay kayo, ha? Pasensya na kayo kung sinabi ko sa inyo ang totoo. Ayoko kasing marinig nyo iyon mula sa bibig ng ibang tao. Kaya hanggat maaga, ako na lang ang magsasabi sa inyo. Mama, wala kang dapat ipag-sorry sa amin. Malaki na ako, Mama eh. 10 years old na ako, kaya naiintindihan ko na yan. Alam ko na kung anong ginawa ni Papa, and I know na nasasaktan ka, Mama. Huwag kang mag-alala, Mama.
Hindi kami sasama kay Papa. Ikaw lagi ang pipiliin namin. Pagkatapos nun ay niyakap ako ng dalawa kong anak. Doon, Mama Mia, ay nakampante akong tama ang mga desisyong ginawa ko. Tamang nagpakatatag ako. Tamang hindi ako nagpadala sa sakit na nararamdaman ko. Dahil may mga anak akong laging nakasandal sa akin. Kung nagpadaig ako, paano na lang sila? Ano na lang ang magiging kinabukasan nila? 2 linggo matapos ang hiwalayan naming ni Lito ay nag-file na ako ng annulment naming dalawa. May pera naman ako at gusto kong palayain ang sarili ko mula sa kanya. Ang sabi ng abogado sa akin, hindi raw magiging madali kasi wala raw sa provision ng annulment yung pangangaliwa. Pero ilalaban daw namin. Siguro matapos matanggap ng mga biyanan ko ang tungkol sa petition ko ng annulment sa anak nila, ay tinawagan nila ako. Sinabi nila sa akin na nagsisisi na raw itong si Lito. Sinabi nila sa akin na susustentuhan lang daw ni Lito ang magiging anak nila ni Trina, pero kami pa rin daw ng mga bata ang pipiliin niya. I'm sorry po, pero hindi ko po binibigyan ng pagpipilian yung anak ninyo. Hindi po kami mga bagay ng mga bata para pagpilian niya. Dayan naman, ganoon naman talaga lahat ng lalaki nagkakamali sa relasyon. Ay, hindi po pagkakamali ang ginawa ng anak ninyo, kundi choice niya po yun. Yung pagkakamali, yun yung mga bagay na hindi mo sinasadya. Pero yung mga bagay na alam mong mali pero ginawa mo pa rin, hindi yun pagkakamali. I'm sorry po. Alam ko pong pinoprotektahan nyo ang anak ninyo, kaya kayo nakikiusap sa akin. Pero sana maintindihan yung pinoprotektahan ko lang din ang anak ko. Ang mga anak ko na puro babae. Ayokong isipin nila na pwede silang tratuhin ng ganon ng lalaki kapag dumating ang panahon. Gusto ko ngang matutunan nila sa akin ay kung paano tumayo sa kanilang sariling mga paa at wag umasa sa lalaki. Natahimik ang biyanan ko sa kabilang linya hanggang sa sinabi nilang kausapin ko na lang daw si Lito dahil hindi na daw ito bumalik pa sa dati. Kaya Mama Mia, dumaan ako sa bahay nila. Kasi meron din naman akong naiwan na mga gamit dun eh. Kaya kinuha ko yun. Pero bago ako tuluyang lumabas, ay nakita ako si Lito. Para na siyang ermitanyo. Ang haba-haba na ng buhok niya at balbas niya. Wala nang ahit-ahit. Dayan, buti naman at nandito ka. Hindi ako naparito para sa'yo, Lito. Naparito ako para kunin yung mga gamit ko at mga gamit ng bata na naiwan dito sa bahay ng mga magulang mo. Dayan, please naman oh. Bigyan mo naman ako ng isang pagkakataon. Please. Walang paligoy-ligoy niyang sabi. Huminto ako sa may pintuan. Hindi ako lumingon kaagad sa kanya kasi alam kong yun ang huling sandali na makikita niya ako bilang asawa niya. Wala na tayong chance, Palito. Sabi ko. Mahina ang boses ko pero buo. Pagkatapos dun ako tuluyang lumabas. Dun ko naramdaman na wala nang galit sa dibdib ko, Mama Mia. Ayoko na siyang makulong o kung ano paman. Ang gusto ko na lang ay makalaya ng tuluyan. Akala ko, pagkatapos nun ay tapos na rin ang kwento ko. Akala ko, pagkatapos nun, ay susunod na ang paghilom sa puso ko. Pero hindi pala ganun kadali, Mama Mia. 3 months later,
may kumatok dun sa labas ng apartment ko. Wala doon ang mga bata dahil may pasok sila sa eskwela. Ako hindi pa nakakapasok sa trabaho dahil ibinilin ko na lang muna iyon sa best friend ko. Pagbukas ko, si Trina ang nakita ko. Maputla, payat pero malaki na ang tiyan. Halos hindi ko na nga siya makilala eh. Nawala na yung Trinang sofistikada. Nawala na yung Trinang parang ang ganda-ganda. Ate, pwede ba akong makiusap? Sabi niya. Nanginginig siya, pero hindi ko siya pinapasok agad. Dumako ang tingin ko sa tiyan niyang malaki na sa mga panahong ito. At may pasa siya sa kanyang braso. Doon ko nalaman, Mama Mia, hindi pala siya pinanindigan ni Lito. Hindi pala siya sinamahan nito gaya ng sinasabi nito sa mga text messages noon. Hindi siya pinanagutan. Hindi ko alam kung dahil sa mga magulang ni Lito o kung ano paman. Doon ay nagsimula siyang magbahagi ng kwento na hindi ko inaasahang mangyayari. Yung parte kung saan kailangan kong mamili, Mama Mia. Tatanggapin ko ba siya? Bilang malalim naman ang pinagsamahan namin bilang magpinsan at pinalaking parang magkapatid. Please ate, kahit saglit lang gusto kitang makausap. Ate, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Alam kong ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Minahal ko ang lalaking dapat ay sa'yo na. Akala ko kasi pipiliin niya ako eh. Akala ko kasi dahil magkakaanak na kami, ako ang pipiliin niya at magiging anak namin dahil sabi niya, mas mahal niya ako kaysa sa'yo. Naniwala ako dun, ate. Bakit mo to sinasabi sa akin ngayon, Trina? Anong kailangan mo sa akin? Sabihin mo na kung anong kailangan mo dahil may lakad pa ako, may trabaho pa ako. Huminga siya ng malalim, parang nahihiya. Parang luluhod na naman sa harap ko. Ate, itinakwil na rin ako ni na mama at papa. Malaki raw akong kahihiyan sa kanila. Napahiya ko raw sila sa angkan. Pati na rin sa iba nilang mga kaibigan na nakakaalam ng katotohanan. Ate, hindi ko na kayang mag-isa. Hindi ko na makausap si Lito. Ate, pwede ba akong makituloy dito kahit pansamantala lang? Doon ako natahimik. Sa dinami-dami ng mga bagay na inaasahan kong sasabihin niya, yun ang hindi ko inakala. May kapal pa rin pala siya ng mukha para makiusap sa akin. Madali sana kung galit lang ang nararamdaman ko eh. Kung galit lang, kaya kong isara ang pinto. Kaya ko siyang itaboy. Kaya kong sabihing magdusa siya. Pero nung makatingin ako sa kanya, Mama Mia, naalala ko yung mga panahon na mga bata pa kaming dalawa. Yung sabay kami lagi papunta at pauwi galing ng school. Yung ako ang nagiging tagapagtanggol niya kapag binubuli siya dati. Yung magkakampi kami na nagtatago sa nanay niya ng mga junk foods na hindi dapat namin kainin dati. Ngayon buntis siya. Mag-isa. Iniwanan ng lalaking akala niya sasamahan at paninindigan siya. Bakit sa akin ka lumalapit? Wala ka bang ibang malapitan? Pinalayas na ako ni Mama. Galit na galit siya.
Pati yung mga angkan natin, yung mga tsuhin at tsahin natin, lahat sila galit sa akin. Hindi ko napigilang matahimik kasi alam kong ako ang huling taong may obligasyon na tumulong sa kanya. Ako yung huling taong dapat ay magagalit sa kanya. Tawagin niyo na akong tanga, pero hindi kaya ng konsensya kong may isang sanggol na mahihirapan dahil sa akin. Sige, 1 buwan, sabi ko sa wakas. Nagulat siya. 1 buwan ka lang pwede dito. Maghanap ka ng trabaho. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Matuto kang harapin ang mga resulta ng ginawa mo. Hindi ako tanga, Trina, para sumalo sa lahat ng mga ginawa mong masama. Pero hindi rin naman ako bato para hayaan ka. 1 buwan lang ang maitutulong ko sa'yo. Doon na siya napaiyak. Labis-labis ang pasasalamat niya. Mama Mia, nung nalaman ni Lito na pinatira ko sa bahay si Trina, ay agad din siyang pumunta dun sa opisina ng tracking business ko. Nagtanong siya, Mama Mia, kung bakit daw ang dali kong napatawad si Trina. Kung bakit daw siya hindi ko magawang patawarin at bigyan ng isa pang pagkakataon. Wala kang karapatan para questionin ang mga desisyon ko, Lito. Hiwalay na tayo. At nalalapit na rin ang desisyon tungkol sa annulment natin. Hindi ako papayag na ma-annul tayo. Mahal kita. Lito, kahit 1,000 beses mo pa yan sabihin sa akin ngayon, hindi na ako maniniwala sa pagmamahal na sinasabi mo. At tungkol naman kay Trina, huwag ka mag-alala. 1 buwan lang naman siya. Pagkatapos nun, palalayasin ko na siya. Kung tutuusin nga, ang kapal naman ng mukha mo para hindi panindigan yung bata. Ikaw ang asawa ko. Ikaw dapat ang paninindigan ko. Ganun ba? Tapos na ang pagiging asawa mo sa akin. Umalis ka na. Mama Mia, pagkatapos ng 1 buwan, ay pinalis ko na si Trina. Buti na lang at nagkaroon naman siya ng trabaho dahil tinulungan ata siya ng isa sa mga pinsan namin. At doon na siya nakikitira ngayon. Sa ngayon, Mama Mia, inaantay ko na lang po ang desisyon ng korte tungkol sa annulment petition na sinampa ko sa kasal naming 2 ni Lito. Sa ngayon, ang ginagawa ko ay alagaan na lang muna ang sarili ko pati na rin ang mga anak ko. Mama Mia, hindi ko alam kung tama ang ginawa ko para sa inyo. Pero para sa akin, sa tuwing nakikita ko ang mga anak ko, sigurado akong tama ang ginawa ko. Hindi ko naman ginawa yon para hindi sila bigyan ng buong pamilya. Hindi ko ginawa yon para saktan sila, para iparanas sa kanila kung paano magkaroon ng broken family. Ginawa ko ang lahat ng ginawa ko para sa mga anak ko. Para makita nila na hindi dapat nagtitiis ang mga babae, lalo na kapag hindi na nirerespeto ng mga lalaking kanilang asawa. Na dapat tayong mga babae, malalakas, kayang tumayo sa sariling mga paa at hindi nakadepende sa mga walang kwenta nating asawa o iba pang mga lalaki sa buhay natin. Maraming salamat, Mama Mia. Isa po itong inyong programa sa mga nagiging inspirasyon ko sa araw-araw. Tinatanong nga ako ng best friend ko kapag ba daw nag-grant na yung petition of annulment na ipinahil ko, magpapakasal daw ba ulit ako o hahanap daw ba ulit ako ng lalaking makakasama ko sa buhay? Sa totoo lang, hindi ko po alam ang sagot. Hindi ko naman isinasara ang puso ko kung sakali mang may dumating para sa akin. Pero isa lang ang sigurado ako.
Kahit sino pang dumating, meron o wala man, sigurado akong kaya kong panindigan ang sarili ko kasama ng mga anak ko. Lubos na gumagalang, Dayan. Ang ganda naman ng kwento ni Ate Dayan. Ate ba? Feeling ko ate, 12 years na silang kasal eh. Anyways, maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng isang napakagandang kwento dito sa ating programa. Thank you so much, Dayan. Nawa nga ay maging malakas ka pa at tuluyan mong mapanindigan ang iyong sarili at ang iyong mga anak. Pero alam mo, saludong-saludo ako sa'yo. Hindi lahat ng babae, hindi lahat ng mga nilokong asawa kayang gawin yung ginawa mo. Kayang panindigan yung sarili mo. Kaya, congratulations sa'yo at salute kaming mga nandito para sa'yo. Diba? Ang lakas-lakas mo. Ang strong mo, girl. Anyways, sa mga merong gustong ibahaging kwento, nako, huwag kayong mag-atubiling mag-email sa atin. Ayan po ang ating email address sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. At please, paki-like at share ng video na ito dahil napaka-inspiring naman. Hindi lang para sa mga kababaihan, kundi sa lahat ng mga niloko, sinaktan, ginago. 'Di ba? Napaka-inspiring ng kanyang kwento. So please like and share this video. At mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa po kayo subscriber. And speaking of, meron tayong mga iilang taong hindi lang po subscriber, kundi members pa nitong atin pong channel. Nako, maraming salamat sa inyong pagpapamember. Syempre, lagi silang nauuna sa batian, sa shoutout kasi alam mo naman, nagpa-member sila, 'di ba? Hi kay Freaky, kay Mila Raduban, kay Gail Easy, kay Maureen Tugab, kay Maria Elena Abe, Dayan Martinez, Smack Dax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Marlia Giana Shane, sa ating 2 weeks ng member, Mary Ann Hineza, at sa pinakabago na si Rose Arevalo. Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, may mga nag-request sa atin na basahin na lang daw natin yung ating mga pa-shoutout kasi hindi daw nila na sige, babasa ako pero hanggang 4 to 5 people lang per episode ha. Hello kay Regina Hernandez, Marvin Montesilio, Mary Grace Ruelo, maraming salamat. At sa lahat po ng nakikinig sa atin, kung meron kayong pa-shoutout, comment down below. Kung gusto nyo magpa-member, ayan po, madali lang po ang magpa-member. Click nyo lang yung join button dyan sa baba. Sa tabi ng pangalan o sa tabi ng pangalan ng channel natin, ayan po, sa Mama Mia CDO o sa I think nasa right side, ayun, may join. Kung saan nakalagay yung subscribe button, yun po yung join. Kung subscribe button pa po yung nakalagay sa inyo, ibig sabihin, hindi pa po kayo subscriber. Kailangan munang maging subscriber bago maging member. Yun po. Maraming thank you sa inyong lahat. Nako, sa susunod nating kwento, ibang pangalan naman ang ating isa-shoutout. Liban na lamang sa ating mga members na lagi talaga nating sina-shoutout. Mwah! I love you all. Ingat kayo palagi. Bye-bye!